Magsipo tayo sandali, no? Muli mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po, Father. Sa gabing ito ay ating pong pinagninilayan ang ika-4 na hapis ng ating inang si Maria, ng kanyang makasalubong si Jesus na may pasan na krus. Nakasalubong ni Maria si Jesus na may pasan na krus. Ating pong pagnilayan yung salitang nakasalubong. Nakasalubong. Parang ating iisipin, napakabilis ng mga pangyayari nung mga panahong yun. Si Jesus ay inaresto. Si Jesus ay iniharap kay Poncio Pilato. Siya ay hinatulan ng kamatayan at ibinigay sa kanya ang mabigat na krus. At isipin natin, habang pasan-pasan ni Jesus ang krus patungo ng Kalbaryo, ang mga tao ay nagkakagulo. Ang mga kalsada ay punong-puno ng tao na nagsisiksikan para makita ang Jesus na nakasabing siya ang anak ng Diyos. At marahil, isa sa mga kalsada na daraanan ni Jesus, nandoon ang kanyang ina na si Maria, kasama ang mga babae ng Jerusalem. Isipin natin kung paano nakasalubong ni Maria ang kanyang kaisa-isang anak na si Jesus na pasan-pasan ang krus. Siguro mga kapatid, yung salitang nakasalubong, napakagandang ating pagnilayan. Pag sinasabi nating nakasalubong, wala tayong kontrol ano yung ating makikita. Pag sinabi nating nakasalubong, wala tayong inaasahan ano ang ating madadatnan. Lalo tigil sa lahat, isipin natin kung gaano kahirap kay Maria bilang isang ina na kanyang makasalubong ang kanyang anak na si Jesus na pasan-pasan ang krus. Siguro kung meron tayong nanaisin ay yung ating makasalubong, yung ating mga mahal sa buhay nang mayroong ngiti sa kanilang mga mukha. Yung ating makasalubong ang ating mga mahal sa buhay na maganda ang kanilang katayuan sa buhay. Yung ating makasalubong ang ating pamilya na ang lahat ay maayos, ay matagumpay. Pero isipin natin mga kapatid, kung gaano kahirap kay Maria na ang kanyang nakasalubong ay yung kanyang anak. Pero yung kanyang anak, duguan ang mukha, nasa kanyang balikat ang napakabigat na krus habang siya ay nilalait, minumura ng napakaraming tao. Nakasalubong ni Maria si Jesus sa hindi magandang pangyayari, sa hindi magandang pagkakataon. Pero mga kapatid, yan din ang hamon sa atin. Kasi baka may mga pagkakataon kapag ayaw natin ng ating nakakasalubong, tayo ay lumilihis ng daan. Kapag ayaw natin ng ating nakakasalubong, tayo ay nag-iiba ng direksyon. Tayo ay umaatras. Pero sa araw na ito, pinapaalaala sa atin, kahit mahirap kay Maria bilang isang ina na kanyang makasalubong ang kanyang anak na si Jesus na pasan-pasan ang krus, hindi huminto si Maria. Hindi tumalikod si Maria. Hindi nawala si Maria. Hindi nag-iba ng direksyon si Maria. Ito ay hindi isang bagay na inaasahan ni Maria na magaganap sa kanya. Isipin natin, hindi yan binanggit ng Anghel Gabriel na darating ang araw, makakasalubong mo ang iyong anak, pasan-pasan ang krus. Pero itong pagsalubong ni Maria kay Jesus habang pasan ang krus ay napakagandang paalaala sa atin. Sapagkat ang sabi ko nga, pwedeng tayo ay umatras.
pwedeng tayo ay mag-iba ng direksyon. Pwedeng tayo ay mag-iba ng landas kapag ayaw natin ng ating nakakasalubong. Pero sa isang banda, kapag tayo ay sumasalubong sa mga pangyayari, sa mga tao, sa mga karanasan na ating hindi inaasahan sa ating buhay, pinapahayag din ito ang tatlong bagay tungkol sa atin na ating pwedeng makita kay Maria. Una, pagmamahal. Yan ang ating unang pwedeng makita sa pagsalubong ni Maria kay Jesus. Yung pagmamahal. Mga kapatid, madali sana kapag tayo ay sasalubong na mayroong magandang balita. Madali sana kapag tayo ay sasalubong na mayroong tagumpay na nag-iintay sa atin mula sa ating pamilya o sa ating mga mahal sa buhay. Pero si Maria, ang kanyang nasalubong ay ang duguan, ang kanyang anak na nasa kanyang balikat ang krus, pasan-pasan, ang kasalanan ng sandaigdigan. Pero yaan ang simbolo ng totoo at malalim na pagmamahal. Yan ang simbolo ng totoo at malalim na pagmamahal. Sapagkat sa isang banda, kapag ating titignan si Maria, kanyang nakita ang kanyang anak na nahihirapan. Kanyang ramdam bilang isang ina ang hapis ng kanyang anak na si Jesus. Pero mga kapatid, sinalubong ni Maria si Jesus kung saan siya nandoroon, kung ano yung kanyang karanasan nung oras na yun. Ito man ay hindi maganda, ito man ay mahirap para sa kanya, pero si Maria, tinanggap niya ang katayuan ni Jesus sa oras na yun bilang tanda ng kanyang pagmamahal. Mga kapatid, yan ang unang paalaala sa atin. Mahirap kay Maria na makita si Jesus sa ganoong sitwasyon. Pero yaan ay tanda ng kanyang pagmamahal bilang isang magulang na kaya niyang salubungin, kaya niyang samahan, kaya niyang sabayan ang kanyang anak habang ito ay nagdurusa at habang kanyang pasan-pasan ang krus. Siguro iisipin natin, marahil nung oras na yun, ano ang naglalaro sa isipan ni Maria? Tulad ng isang magulang, ang ating sinasabi ay, kung pwede lamang, ako na lamang ang mahirapan. Kung pwede lamang, ako na lamang ang magdusa. Kung pwede lamang, ako na lamang ang magpasan ng krus. Pero mga kapatid, sa oras na yun, yan ang ipinakita ni Maria, yung pagmamahal. Kasi ang tao, kapag siya ay nagmamahal, kaya niyang salubungin ang kanyang minamahal. Hindi lamang sa mga panahon na ang lahat ay maayos at magaang, kung hindi maging sa panahon na yung kanyang minamahal ay humaharap sa mga hirap at pagsubok ng buhay. Una, pagmamahal. Naalala ko, meron po akong nakausap na isang nanay. Yung nanay nito ay humihingi ng panalangin. Bakit? Ang sabi niya, Father, yung pong aking anak ay nag-undergo po ng counseling. Ang sabi ko, bakit po? Ang sabi niya, Father, kasi po hindi makatukatulog yung aking anak. Marami po siyang mga iniisip. Tinanong ko po sa aking anak, ano ba talaga ang problema mo? Ang sabi ng aking anak ay financial problem. Ang sabi sa akin ng nanay, alam mo Father, hindi ko maintindihan bakit financial problem. Hindi naman ako humihingi sa kanya kahit gaanong halaga mula sa kanyang kinikita, sa kanyang hanap buhay. Ang sabi ng nanay na ito, Father, nalaman ko po na yung aking anak ay nalululon sa online gaming. Pero para po masustain yung kanyang bisyo na online gaming o online sugal, siya po ay nag-o-online loan. Umuutang
po siya online. Pero ang problema, patong-patong po yung kanyang utang na hindi niya mabayaran. Ang sabi sa akin ng nanay, Father, napakaraming beses tinutulungan ko po yung aking anak. Merong mga panahon na talagang ramdam na ramdam ko yung kanyang hirap, yung kanyang pagdurusa. At sinasabi niya sa akin, nanay, parang hindi ko na talaga kaya. Pero ang sabi sa akin ng nanay na ito, Father, hindi ko siya pwedeng iwan sa ganoong sitwasyon. Bilang isang nanay, kahit napakahirap, kailangan ko po siyang tulungan para siya ay makakawala sa ganoong masamang bisyo at pag-uugali. Siguro mga kapatid, yan ang unang hamon sa atin. Meron bang mga tao sa ating buhay na kailangan nating salubungin sa kanilang mga pinapasang krus, sa kanilang mga pinagdaraan ng dusa, sa kanilang mga hirap sa buhay? Mahirap para sa atin bilang magulang, bilang pamilya. Pero yan ang unang magandang halimbawa ni Maria, yung halimbawa ng kanyang pagmamahal. Mahirap makasalubong ang ating mahal sa buhay na may pinagdaraan ng problema o dusa. Pero bilang tanda ng pagmamahal, dapat tayo ay nandoroon para sila ay damayan at tulungan. Para sa isang banda, sila din ay makakawala sa ganoong uri ng paghihirap. Una, pagmamahal. Pangalawa ay pagtitiwala. Si Maria, isipin natin, nung kanyang nakasalubong ang kanyang anak na si Jesus, na duguan at pasan-pasan ang krus, marahil kanyang naiisip, ito ba talaga ang anak ng Diyos? Ito ba talaga ang manunubos ng sanlibutan? Bakit hinayaan ng Diyos bilang isang ama na yung kanyang anak ay dumaan sa ganitong hirap at pagdurusa sa buhay? Isipin po natin, habang pasan-pasan ni krus ni Jesus, ang napakabigat na krus, ang mga tao nagtatawanan. Ang mga tao nanlalait sa Kanya. Ang lahat ang tingin, si Jesus ay talunan. Pero mga kapatid, yan ang pangalawang magandang paalaala sa atin. Sa likuran ng nakikita ni Maria na pinagdaraan ng hirap o hapis ng kanyang anak na si Jesus, si Maria ay naging tanda ng pagtitiwala sa Diyos. Kasi nung oras na yun, pwede namang tanungin ni Maria, talaga bang merong Diyos? Pwede namang sabihin ni Maria, sinungaling ang Diyos. Pwede namang sabihin ni Maria, hindi tapat ang Panginoon. Pero mga kapatid, yan ang maganda kay Maria. Hindi lamang niya sinalubong ang kanyang anak na si Jesus habang pasan-pasan ang krus. Kung hindi sa oras na iyon, siya ay hindi bumitaw sa kanyang pagkakapit sa ating Panginoon. Kung yan po yung pangalawang hamon sa atin, pagtitiwala. Kasi napakadaling tayo ay magtiwala sa Diyos kapag ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay maayos. Kapag walang problema, kapag walang gusot yung ating relasyon sa bawat isa, kapag ang lahat ng ating mga ipinapanalangin, pakiramdam natin, ipinagkakaloob ng Panginoon. Pero yan po yung pangalawang maganda kay Maria. 7 ang kanyang hapis. Marahil mas marami pa doon. Pero anuman ang hapis ni Maria, hindi siya pinanghinaan ng kalooban. Anuman ang hapis na dinaanan ni Maria, palagi siyang sa Panginoon ay nagtitiwala. Sabi nga natin, ang taong nagigipit sa kapatalim ay kumakapit. Pero si Maria, kahit kailan, hindi kumapit sa patalim. Kahit napakaraming patalim ang nasa kanyang kalooban, isa lamang ang kanyang kinakapitan kapag siya ay nagigipit at dumadaan sa mga pagsubok sa buhay. Walang iba kung hindi ang Panginoong Diyos. Bakit? Sapagkat simula sa pulpaman, ano ang sabi sa kanya ng anghel ng Panginoon?
sumasa iyo ang Diyos. Walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Mga kapatid, yan ang pangalawang ating tignan, pagtitiwala. Kailan ba sa ating buhay ating pinagdudahan kung talagang tayo ay minamahal ng Diyos? Kung kailan ang Panginoon ay talagang tapat sa kanyang mga binibitawang pangako sa atin. Pero tignan natin si Maria. Siya ay pinagpala sa babaeng lahat. Pero hindi porkit pinagpala sa babaeng lahat, wala ng hapis, wala ng dusa. Siya ay pinagpala sa babaeng lahat. Bakit? Sapagkat alam ni Maria, anuman ang kanyang karanasan, ang Panginoon ay sumasa kanya. Yan po yung pangalawang paalaala sa atin, pagtitiwala. Sapagkat nung nakasalubong ni Maria si Jesus, pasan-pasan ang krus, ipinakita ni Maria ang pagtitiwala na wagas sa ating Panginoon. Sana araw-araw, kapag tayo ay humaharap sa mga hapis at pagdurusa ng ating buhay, huwag tayong bibitaw sa Diyos. Huwag tayong magdududa sa Diyos. Huwag tayong lalayo sa Diyos. Sapagkat tulad ni Maria, ang paalaala ng Panginoon sa atin, laging sumasa atin ang Panginoon. Ano man yung ating karanasan sa buhay. Pero pangatlo po at panghuli, yung pagkikipagtakpo ni Maria kay Jesus habang pasan-pasan ng krus ay simbolo ng kanyang pagpapatuloy. Siguro magandang ating pong tignan niyaan. Hindi man pinasan ni Maria ang krus, pero si Maria hindi nawala sa tabi ni Jesus. Hanggang si Jesus ay pinako sa krus, nandoon si Maria, kasama niya nagpapatuloy ng paglalakbay. Siguro mga kapatid, yan ang pangatlong paalaala sa atin. Pwedeng sa isang banda sa ating buhay, marami tayong mga kinakaharap na mga bagay na ating hindi lubos na maintindihan o maunawaan. Pero yan po yung pangatlong maganda kay Maria. Alam niya na merong plano ang Diyos. Ano man ang kanyang kinakaharap, hindi man niya ito maintindihan ng lubusan. Kaya si Maria nagpapatuloy lamang ng kanyang paglalakbay, na kasama ang kanyang anak na si Jesus, dinadamayan, hindi lamang habang pasan-pasan ang krus, kung hindi hanggang sa huling hininga na yung kanyang anak na si Jesus ay malagutan ng buhay. Siguro yan po yung pangatlong ating tignan. Minsan, tulad ni Maria, hindi nating lubos maunawaan ang plano ng Panginoon sa atin. Bakit kinakailangan mangyari? Bakit kinakailangan maganap? Bakit ipinapahintulot ng Panginoon ang mga bagay na ito? Pero sa isang banda, yan po yung pangatlong magandang halimbawa ni Maria. Siya'y nagpatuloy. Siya'y nagpatuloy sa kanyang paglalakbay dahil alam niya na merong plano ang Panginoon na makabubuti hindi lamang sa kanya, kung hindi para sa lahat. Alam po niya, merong isang magandang sinabi si St. John Paul II tungkol dito. Ang sabi niya, turn your eyes incessantly to the Blessed Virgin Mary. She who is the mother of sorrows and also the mother of consolation can understand you completely and help you. Si Maria daw, mother of sorrows and consolation, can help us. Pwede tayong tulungan ni Maria. Kaya huwag tayong lalayo kay Maria. Ang sabi ni St. John Paul II, looking at Mary, praying to Mary, you will obtain that your weariness will become serenity, your anguish change into hope, and your grief into love. Kapag tayo daw ay tumutok kay Maria, mababatid natin na ang lahat ay pwedeng ayusin, baguhin ng Panginoon sa ating buhay. Mga kapatid, ngayong ika-4 na araw po ng ating pagninilay
sa mga hapis ni Maria, ating tignan ang salitang nakatagpo. Si Maria, kanyang nakatagpo, nakasalubong ang kanyang anak na si Jesus habang pasan-pasan ang krus. Araw-araw, marami tayong nakakatagpo, marami tayong nakakasalubong, at hindi lahat ng yaan maayos. Hindi lahat ng yaan inaasahan natin. Pero sana tulad din ni Maria, yung ating pagsalubong at pakikipagtakbo ay maging tanda ng tatlong bagay: pagmamahal, pagtitiwala, at pagpapatuloy. Ang lahat ng ito ay dinaanan ni Maria, kasi alam ni Maria na darating ang araw, ang lahat ng ito ay babaguhin ng Panginoon, at ang kanyang hapis at ang kanyang kalungkutan ay papalitan ng Panginoon ng tunay na kagalakan. Amen.